Anybody who says, chill lang tayo, wala namang krisis. No. Halintulad ko sa climate crisis. Not now. If we never admit there's a climate crisis, we will not take care of our climate and environment. If we do not admit that there's a crisis in the Middle East affecting our OFWs and their families, affecting the prices of our petroleum products, energy, food prices, transport, and displacing millions of Filipinos, the agencies will not act with urgency. Pinapaasa ang mga tao tapos walang ibibigay. Hindi pwede yon. Tapos wala pa ang ibang kabinete dito pag sa ibang bagay mabilis pa sa alas 4. Pero sa krisis, wala. Ano ba kayo? Pag kayo ay humihingi ng mga budget ninyo, maski overnight, nandyan kayo. Pero pag crisis action plan, marami kayong dahilan. The Senate will not allow that. Unless you are not admitting that we are in a crisis situation. Then you're lost in translation o nahihibang. Because everyone must act as if we were an ICU situation. That's how it should be. Not to enrage the people and not to let the people panic. But on the contrary, if they see the government on the ground and having more than what the chair mentioned, so-called motherhood statements, not just curated PowerPoints. We want to see your action plan. How many people, families will be positively affected, if any? And what are the monies, the funds needed for continuing appropriations? And what are the line items in GAA 2026 na pwedeng ikalap maging savings para ito ang gagamitin? Tapos sasagutin ng DOF at ng DBM saan manggagaling ito considering 2.5 months pa lang at aminadong wala pang pera ang gobyerno. Pinapaasa ang mga tao tapos walang ibibigay. Hindi pwede yon. Tapos wala pa ang ibang kabinete dito pag sa ibang bagay mabilis pa sa alas 4. Pero sa krisis, wala. Ano ba kayo?